Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aries, pauna mensahe ninyo change. Ayan, so as with the falling leaves, embrace change. May mga pagbabago no, na maaaring maganap sa buhay ninyo sa ngayon. At yung mga pagbabagong parang gusto niyo nang matagal nang mangyari. Maaaring pagod na kayo, sawa na kayo, sa parang suffocated ng pakiramdam ninyo sa yun at yun na lang ang nangyayari sa buhay ninyo. So, yung parang kung wala kayong oportunidad, na nakikita para baguhin ang ibang parte ng buhay ninyo na gusto ninyong baguhin. Sa ngayon, kayo na ang gagawa ng oportunidad para mabago ninyo ang gusto ninyong baguhin. So, which is really good, Aries, no? Kayo na ang gagawa, no? Kayo na yung mag-i-initiate, no? Kung ano man ang mga pagbabago na gusto ninyong mangyari sa ngayon. We have surprises and may mga surprise ang paparating, no? There are surprises that are coming your way at this time, Aries, kaya maaring maraming pagbabago ito kasi yung mga surprise ang ito, this could be also opportunities, diba? What else? We have self-care, tend to your garden, Aries. Maybe, no? Lagi kayong yung bang naka-focus lang siguro kayo sa trabaho, most of the time, trabaho, pamilya, yung mga responsibilidad ninyo, yung mga obligasyon ninyo, but sa sobrang focus ninyo sa mga bagay na yon, sa mga areas na yon, you don't have time to care for yourself. Kaya maaaring kayo ay may imbalances na nangyayari sa buhay ninyo. Kaya ngayon, you are being invited here to care for yourself. Alagaan ninyo inyong sarili, tignan ninyo kung ano yung pangangailangan ninyo, attend to your needs as well, okay? Habang nag-aalaga kayo ng ibang tao, alagaan din ninyo ang inyong sarili, okay? So we have discover, look at the early dewdrops before they disappear with the morning sun. Ayan. So maaring meron ditong opportunities din, no? This could be the surprises na sinasabi ng card na to, no? Baka yung mga surprises na to is yung mga oportunidad na to na maaaring kumakatok na ngayon sa buhay ninyo, no? So, take a look at them, no? Habang nandiyan yan kasi it might slip away from you, diba? So, tignan ninyo, baka yan na ang breakthrough na hinihintay ninyo, baka yan na yung mga hinihintay ninyong pagkakataon, okay? So, what else? We have intuitive nudges. Ayan, you're being sent intuitive nudges, no? Aries, ginagabayan kayo ng divine universe. You're being sent dito, yung parang kinakalabit na kayo ng universe na go for it, Aries, no? Kung ano man itong mga iniisip ninyo, pinaplano ninyong gawan, no? Related dito sa mga pagbabago. At saka dito, no? You're being guided, no? So, pakinggan ninyo yung inyong intuition, dahil merong mga intuitive messages and nudges na pinapadala sa inyo ang universe to guide you on how you're going to navigate your circumstances at this time. Okay? Sabi rito, intuition is the language of the soul. We are all born aware with a profound sense of inner knowing. Intuition is one of the greatest gifts we possess, which keeps us connected to our higher selves, the universe, and to our divine spirit. Kaya yan ang guidance, no, sa atin ng universe, yung mga intuitive nudges and messages. A father's love, Aries. So siguro ang iba sa inyo rito, naaalala ninyo ngayon ang dad ninyo. Maybe regardless, no, kung yung dad ninyo nag-passed on na on the other side or nandito pa siya, pero siguro hindi mo siya kasama, no? Maaring iba yung tinitirhan niya, no, sa tinitirhan mo. Kaya ngayon, maybe baka nagsisenti kayo or nagmumuni-muni kayo and naaalala ninyo yung
yung dad ninyo, yung mga samahan ninyo in the past, yung mga bonding moments ninyo, yung mga pag-uusap ninyo, no? So, maaaring napapatunayan mo ngayon na kahit malayo kayo sa isa't isa, kahit hindi kayo nagkakasama, hindi kayo nagkakausap madalas, ano? But that love of your dad, no? Ramdam na ramdam ninyo. Sabi dito, a father's love for his son or daughter never dies. The strength gained from such love is often unquantifiable, and that it can be tapped into at any time for whatever reason. Whether your father is still here or has passed, a father's love is one of the strongest bonds any of us will ever experience. Kaya kahit hindi mo kasama yung dad mo, lalo-lalo na kung nag-passed on na siya on the other side, pero ramdam mo, once na inisip mo, ramdam mo na parang nandiyan lang siya, no? Kasi hindi nawawala, no? Matibay, no? Ang pagmamahal ng dad mo sa iyo. Parang pader, no? Isang matibay na pagmamahal na hindi matitibag, hindi masisira kahit hindi mo na siya kasama. A mother's love, wow. So, Aries na ang siguro ano kayo ngayon, no? Siguro mag-isa kayo, hindi na ninyo nakakausap siguro yung dad at mom ninyo. So, possible na yung parents ninyo na sa other side na, no? Kaya siguro ngayon, baka, ang nakikita ko parang meron nagsisindi ng kandila. So, maybe if your parents, no? If your parents are both, no? Nasa other side na, maybe nagsisindi kayo ngayon ng kandila and maybe you're praying to them, no? Or you're praying for them sa ngayon. Because maaaring namimiss mo sila. Or namimiss mo yung dad mo or namimiss mo yung mom mo. Depende sa inyong sitwasyon. Sabi rito, a mother's love is reaching out to you at this time and holding you close. She knows how much you miss her and wants to remind you that this special bond of love can never be broken. Ayan, so most likely, no? ah, Nagpaparamdam din sa inyo yung mom mo, no? Kung siya ay nasa other side na, baka nagpaparamdam din sa inyo na kahit ano man ang mangyari, no? Mahal ka niya, mahal na mahal ka ng parents mo, kahit nandoon na sila sa kabilang mundo. For those of you who are, your mom is still here, no? Nakakausap mo pa, nakakasama mo pa. Siguro sa ngayon medyo may katagalan na hindi mo din, hindi siguro kayo nakakapag-reach out sa mama mo, kaya this is a reminder for you, no, na parang namimiss mo or namimiss ka ng mom mo, and your mom is thinking about you. Your mom is siguro naiintindihan niya na siguro busy ka, kaya hindi ka nakakatawag, hindi ka nakaka-video call, hindi ka nakakapag-text, mga ganon. But it feels like to me, no, na this is a message for you from your mom, na siguro namimiss ka na ng mom mo, no? Namimiss ka na ng mom mo, at dahil matagal ka na sigurong hindi nakikita, hindi nakakausap, hindi naririnig. Okay? So, what else? We have gratitude. Ayan. So, gratitude. Pray in gratitude, no? Aries, this is a reminder para sa'yo, no? Na dahil sa kabisihan natin, no, lagi sa makamundong mga bagay, wag natin kakalimutan na magpasalamat tayo for all the blessings that we have in our life. Lahat na binibigay sa atin ng divine universe, no, those are blessings. Regardless kung yan ay maliit, malaki, bongga, or simple lang, regardless, no, of the quantity of the blessings, no, kailangan natin magpasalamat. Dapat nga, no, pagising natin in the morning, the first words na dapat lumalabas sa bibig natin is gratitude. Salamat, pagpapasalamat. Thank you, Lord, 'di ba? For this blessing, for giving me another day to live, 'di ba? Yung ganon. Dahil kung tayo lagi magpapasalamat, tayo magpo-project ng gratitude attitude. Parang susi 'yan, Aries, no? Yung pagpapasalamat natin, parang susi 'yan na nagbubukas tayo ng pinto para sa mas marami pang blessings, mas marami pang abundance, mas marami pang prosperity. Sabi rito, life is one big continuous circle of giving and receiving energy.
energy. Be thankful for who and what's in your life instead of complaining about what you don't have. If you focus on gratitude, you'll start to attract prosperity and abundance. Eh? So, stop complaining. Huwag na tayong mag-focus or wag na tayong mag-isip doon sa kung ano ang wala tayo, sa kung ano yung kulang sa atin. But instead, let's focus on pagpapasalamat na lang for whatever it is that we have, no? Maging tao man yan, bagay man yan, sitwasyon, whatever that is, no? Kailangan nating ipagpasalamat so that we can attract more biyaya, more blessings and abundance, okay? And prosperity. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.